Matapos ang di pa may paliwanag na pagsablay na assassination ni Theta sa Prinsipe Cherjednich, ay ngayon na i-review na natin ang Chapter 386 o ang Episode 47 ng ating Dark Continent series. At masasaksihan natin kung ano nga ba ang mga sumunod na eksena matapos ang performance ni Melody noon at ang ginawang pag-atake ni Hulkenberg sa sundalo ni Benjamin. Makikita nyo rin dito ang isang napakatinding eksena at marami pang iba talaga mga kaibigan. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Hypothesis at nagsimula ang panel dito sa Room 1004 na kung saan ay maririnig si Salkov na nagsasalita na sabing wala daw dugo na nakita sa silid na pinagtrainingan ni Theta noon kasama si Prinsipe Cherjednich. Kahit ginamitan raw ito ng luminol o isang substance mga kaibigan na kung saan ay nagre-react ito kapag nagkaroon ito ng contact sa dugo at nagiging kulay asul, ay wala raw talaga silang nakitang bakas ng dugo. So base raw dyan, ayon kay Salkov, ang bottom line ay hindi raw talaga binaril ni Theta ang prinsipe. Nasabi naman sa isipan nitong si Theta na hindi raw pala totoo ang lahat ng nakita niya, ang laman at dugo sa ulo ng prinsipe sa sahig at ang katawan raw nito na nag-twitch, na ilusyon lang ba raw ang lahat ng iyon? Pero pinaputok niya raw talaga ang kanyang baril. Alin daw doon? Saan banda daw doon ang totoo? At saan banda naman ang ilusyon? Na kailangan niya raw talaga ng oras para pag-isipan ang mga bagay na yan. Matapos sa eksenang yan ay sa sumunod naman na panel, makikita rito ang mga kaibigan na ito na pala ang ikasyang na araw ng paglalayag at dito sa Tier 2 sa Justice Bureau ay makikita si Melody na ini-interrogate na nitong supervisor noong investigator. Natanong rito ng investigator na nakatulog ba raw itong si Melody, sabay binigyan niya ito ng tubig. Natanong naman ni Melody na kailan ba raw siya makakabalik sa kanyang duty bilang bodyguard. Nasagot naman ng investigator na titignan lang daw nila depende sa kung gaano raw ka-cooperative itong si Melody sa kanila. Kasi dagdag pa nitong investigator na nag-iiwan daw ng si Kini ng isang suicide note. Ayon daw doon, si Kini lang daw ang mag-isa na tumulong pala para makatakas ang prinsipe. Ayon sa nakasulat, at for now ay magsesettle na lang daw sila sa eksplanasyon na yan. Pero ikinonsider niya pa rin daw ang iba pang posibilidad kung paano naka-attempt ng pagtakas ang mga prinsipe. Sabi pa rito ng investigator na ang ilan daw sa mga prinsipe ay namangharaw sa performance noon ni Melody na gusto raw nilang imbitarin itong si Melody sa kanilang residential area na baka ang ilan daw sa mga prinsipe na yan ay kaparehas din daw niyang mag-isip mga kaibigan na habang nagsasalita rito ang investigator ay sa isipan naman ni Melody na sabi niya na ini-interrogate daw pala siya ngayon para protektahan daw siya mula sa banta ng mga prinsipe na gusto siyang papuntarin. Kasi base sa investigator ay posible na ilan sa mga prinsipe ay sinususpende. Parang pinoprotektahan sila ngayon nito mga kaibigan. Matapos yon ay sabi naman itong investigator na una ay sabihan mo ako sa detalyadong paraan kung ano raw ang ginawa nitong si Melody sa gabing iyon, particularly sa flute performance nito. At after nyan ay tatanungin na naman daw niya ni si Melody ng dagdag pang mga katanungan. Nasagot naman ni Melody na nasa naman daw ang Prinsipe Cacho at Fugitsu ngayon. Sagot naman ng investigator na nandirito rin daw ang dalawang prinsipe para sagutin ang ilan pang mga katanungan kasi sabi raw ng dalawa na pinilit daw noon ni Kini na sumakay sa lifeboat at binantaan pa raw sila noon ni Kini mga kaibigan. Kaya bukod pa sa note na iniwan ni Kini ay wala na raw silang ibang ebidensya na pwedeng magpawala sa suspisyon nitong dalawang prinsipe na itong dalawa talaga ang nagpaplano sa kanilang pagtakas. Pero wala rin daw silang ebidensya na magpapatunay naman na ang pagtakas ay isang idea na mula talaga sa dalawang prinsipe na ito. Pero pwede naman daw siyang maging persistent at mag-take time pa talaga na tanungin ng napakaraming katanungan ang mga prinsipe. Ang mga salitang yan ay pinasalamatan ni Melody kasi ngayon ay sabi niya sa isipan niya na salamat daw kasi gagamitin niya raw ang panahon na ito habang ini-interrogate siya para makabuo siya ulit ng kanyang susunod na gagawing hakbang o plano.
So apparently, ang pag-i-interrogate nitong investigator kina Melody at sa dalawa pang prinsipe ay mas nagbibigay pa sa kanila ng free time para makapag-isip-isip sa susunod nilang plano at mas naprotektahan pa sila rito mga kaibigan sa threat mula sa ibang prinsipe. Matapos ang eksenang yan ay sa sumunod naman na panel, makikita itong guard noon ni Hulkberg na ang kaluluwa ay nailipat sa loob ng katawan ng private soldier noon ni Benjamin na si Shikaku. At ngayon ay tinitignan nila ang pulses at brainwaves nito mga kaibigan. Ayon daw sa result ay normal lang naman ang status nito at ayon din sa result ay mukhang natutulog lang daw talaga ang guard na ito. Nasabi naman nitong isang guard na ang soul daw pala ni Sumidori, which is ang pangalan pala ng guard na yun, ay ang nagpo-possess daw pala ngayon sa katawan ni Shikaku. Nasagupin man ni Sumidori na nasa loob ni Shikaku na parang ganun ng araw. Hindi rin daw kakaiba ang kanyang nararamdaman ngayon na parabang nasa kanyang orihinal lang siyang katawan. Kaya sabi naman nitong isa na kung ganun ay nasaan naman raw si Shikaku, na ayon naman ng isa ay nasa ibang katawan raw si Shikaku o baka nasa loob lang pala ito ng sarili nitong katawan. Nasabi naman ni Hulkberg na kailangan daw nilang malaman kung ano talaga, kaya dito na niya ipinaliwanag ang nangyari. Nasabi sa kanya, noong tinamaan na niya ng arrow ang target, which is in this case ay si Shikaku, ang isa raw sa mga guards ng kanyang mga guards ay magpuposes naman sa katawan ng tinamaan ng arrow. At patungkol naman kung sinong kaluluwa ng kanyang guard na magpuposes sa target, ayon dito, posibleng random lang daw yun, na hindi sila nakakapagpasa kung sino ang pwedeng magposes sa target. Kaya ang tanong raw ngayon ano raw talaga ang nangyari sa consciousness o kaluluwa ng target nila na in this case mga kaibigan ay si Shikaku. Na may apat daw na possible answer dyan. Una ay nawala talaga ang kaluluwa or consciousness nito, which also means na patay na talaga si Shikaku. Pangalawa ay nag-swap lang daw pala sila ni Sumidori mga kaibigan. At ang pangatlo naman ay posibleng nag-coexist talaga sa katawan ni Shikaku ang kaluluwa ni Shikaku at Sumidori. At pang-apat ay posibleng napunta raw sa ibang lugar o sa iba pang katawan ng kaluluwa ni Shikaku. Na sa ngayon ay wala silang paraan para i-prove na mali o tama ang mga possibilities na yan. Kaya sabi naman ni Sumidori na kung anong nangyari raw ay ang pangatlong possibility na ang kaluluwa pala ni Shikaku ay nasa katawan lang din pala nito, posibleng napalubog niya pala ang kaluluwa nito sa subconscious mind nito. Similar sa nangyari kay Megumi noon mga kaibigan sa JGK kung alam nyo, na nung tinake over ni Sukuna ang katawan nito ay napalubog ni Sukuna ang soul ni Megumi kaya nawalan si Megumi ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Anyways, ayon dito, mahirap raw talaga mag-identify kung alin raw sa apat na yan ang nangyari sa kanila. Pero kung sakali mag-iiba raw na yun ng brainwaves ni Sumidori, then pwede nilang kumpirmahin ang nangyari ay posibleng ang possibility number 2, na ang nag-swap raw ng kaluluwa sina Sumidori at Shikaku, na ang nasa katawan ngayon ni Sumidori ay si Shikaku pala. Kaya kailangan raw talaga nilang malaman ang sagot nito, wika nitong si Hulkberg na may seryosong muka. Makikita naman dito ang kanyang mga guards. Nasabi pa rito ni Hulkberg na kinausap niya daw ang kanyang ama noon, pero tinanggap na niya raw ang kanyang kapalaran at pinatibay na lang ang kanyang resolve patungkol sa kailangan niya talagang gawin. At matapos na ang ability raw na ito ay nawala na daw dito sa kanya kaya confident daw siya na ang ability na to ay kinakailangan talaga para manalo sa succession contest. Kaya dapat natatandaan daw talaga nila ang kanyang ibabahaging mga possibilities kung papaano gumagana ang kanyang ability. Na matapos na ay makikita naman na nakafocus na silang lahat habang nagdi-discuss na rito ang Prinsipe Hulkberg kasabay niyang kinakita na rin dito ang scenery sa labas mga kaibigan ng Black Whale. Matapos yan ay binura na nga ni Hulkenberg ang nakasulat sa whiteboard na sabing ganun pala so posible pala ito. Makikita naman ang determinadong mukha ni Sumidori kaya sinabihan siya nito ni Hulkenberg na of course kutob lang daw niya talaga ito kasi di niya rin talaga alam kung paano gumagana ang NEN na kung maaari ay kailangan niya raw talaga ng isang eksperto sa NEN na tutulong sa kanya. Pero ang proseso raw na kanilang gagawin ngayon ay kinakailangan daw talaga para lubos nilang maintindihan ang ability. Kaya sinabihan na ni Sumidori na, Sumidori, gagawin mo ba ito para sa akin? Na pangiting sagot naman nito na of course naman daw na with pleasure pa raw na gagawin niya ito. Mga salitang pinasalamatan naman ng prinsipe. Matapos ng eksenang yan ay dito naman sa room 10007 makikita itong 7th Prince Luzurus na nakaupo habang nanonood ng isang kanta. Subalit bigla namang nagsalita si Basho na sabing ayun na naman daw, nararamdaman na naman niya yon. Natanong naman ng prinsipe na ano,
Sagot naman ni Basyo na ang pagbulusok na daw ng ora na nagmumula lang daw ito sa kasunod na pinto dito sa kanilang residential area. Nasabi naman ng isang guard na mula raw ito sa Prince Halkenberg. Sagot naman ni Basyo na oo, at kahit anong ability pa raw yan, seryosong banta raw talaga ito. Maya-maya pa'y bigla naman silang naalerto nang biglang tumunog ang kanilang doorbell mga kaibigan. Kaya't umabante na rito si Basyo na sabing, manatili lang po kayo diyan, mahal na prinsipe. Sabay sinigawan ni Basyo ang gumagamit ngayon ng doorbell na sabing, sino yan? Sagot naman ng isang guard na nasa intercom na ang sundalo raw ito ng 1st Prince Benjamin. Nasabi naman ng naka-assign sa 7th Prince Lusurus na wala naman daw siyang alam tungkol sa pagpadala ng Prinsipe Benjamin na isa pang personal guard nito dito sa 7th Prince Lusurus. Kaya sinabihan naman ni Basyo ang guard na nasa intercom na kailangan raw nitong tanungin ang sundalo ng 1st Prince Benjamin na nasa labas kung ano raw ang gusto nito. Kaya dito kinausap ng guard ang private soldier ng Prinsipe Benjamin na nasa labas na sabing, ano po ang may itutulong namin sa iyo? Di naman sumagot ang nasa labas ng pinto mga kaibigan na si Sumidori pala na nasa katawan ni Shikaku na ngayon ay nakasaludo lang mga kaibigan at nagtaka naman dito ang guard na nanatili lang itong nakasaludo. Maya-maya pa'y bigla naman itong sumigaw na sabing, "Long live, mahal na prinsipe ang Benjamin!" Sabay itinutok na nito ang kanyang baril sa kanyang ulo at pinaputok na ito sa kanyang sarili. Isang pangyayaring gumulat naman sa kanila na nabitawan nga nitong isang guard ang telepono na nasa intercom kaya agad na tinignan ni Basyo kung ano raw yun. Sabi naman nitong isang guard na may nagpaputok raw ng baril sa hallway na posibleng ang sundalo raw iyon ng 1st Prince Benjamin. Tinanong naman ng isang guard si Rice na ang guard pala na nakipag-usap kanina kay Sumidori na ano raw ang ginawa ng sundalo ni Benjamin kanina. Sagot naman ni Rice na gulat pa na binaril daw ng sundalong iyon ang kanyang sarili. Sabay makikita ng bumulagta na nga ang katawan ni Shikaku mga kaibigan. So, ito pala ang pinagawa ni Halkenberg kay Sumidori mga kaibigan upang subukan talaga kung pwede pa bang makabalik si Sumidori sa kanyang original na katawan kahit na patay na nga ang host nito o itong si Shikaku. Maya-maya pa'y huminto naman ng pagbulusok ng ora na napansin naman ngayon ni Basyo. Habang dito naman kina Benjamin ay sabi rito ni Balsamilko na nag-commit daw ng suicide si Shikaku na no doubt ay dahil daw yan sa ability talaga ni Halkenberg. Nasabi pa rito ni Balsamilko na si Halkenberg ay bigla na lang daw umangat sa kanilang blacklist. Nasabi naman ni Benjamin na tama ka, nagiging pinakamadelikadong prinsipe na raw ito sa lahat ngayon. Kaya dapat ay papapuntahin na raw nila ngayon ang kanyang sundalo na si Kanjidol na naka-assign raw sa room 1007 at dapat ay maipalawak talaga kay Kanjidol ang lahat. Matapos ang eksena niya na makikita naman ang mukha ni Halkenberg na medyo blurry pa. Maya-maya pa ay nagising na dito si Sumidori pero nakatali ito mga kaibigan. Nasabi rito ni Sumidori, 9th Prince Halkenberg. Sumagot naman si Halkenberg na may seryosong mukha. Sabing, ano ang post at service number mo? So agaran nilang kinumpirma ito mga kaibigan para makasigurong si Sumidori nga talaga ang nagbalik. Matapos niyan ay nilipat naman ang eksena dito kina Kurapika na mapapansin naman ng may napansin siya. Kaya sabi naman ni Bill na nanggaling daw yun doon at sa tingin niya ay hindi raw yun nagmumula sa mga prinsipe na may even-numbered ranks. Ayon pa rito, mula raw talaga ito sa ikasayam, ikapito o di kaya sa ikalimang prinsipe. Natanong naman ni Sakata kay Kurapika kung pwede ba raw nilang huwag nang idamay ang prinsipe Zhanglei, ang 3rd prince. Sagot naman ni Kurapika, hindi naman daw totally, pero ang kanilang naramdaman ay hindi raw isang ora na mula sa Nenbis ng 3rd prince. Sa isipan naman ngayon ni Sakata, wika niya, na ang kagaya raw niya na hindi nakakaramdam ng ora ay wala raw nagagawa sa sitwasyon na ito kundi ang tumanggo na lang daw sa kanila. Kaya tanong pa ni Sakata na naka-high alert daw kasi sina Kurapika ngayon na delikado raw talaga ang kanilang naramdaman. Sagot naman ni Kurapika, ang napakaraming amount ng ora ay bigla na lang daw nawala para bang kagaya sa pagsabog ng isang lobo. Isang pinomenong madalas daw mangyari kung ginamit ng isang emitter ang ability nito. At hindi rin daw mahirap para sa isang emitter na makalusot sa mga physical barriers. Ngayon, tungkol naman daw sa kung sino ang umatake, sino ang inatake at paano nangyari ito, ay nagbibigay daw ng malaking problema sa kanila kasi hindi raw nila alam ang mga detalye. At ito daw ang dahilan kung bakit ipinapatuloy nila ang kanilang training dito.
May mga iilan pa nga na nagsasabing, matututunan pa ba raw nila ang NIN? Nasabi naman sa isipan ni Kurapika, totoo raw yun. Kailangan na raw niyang simulan. Kaya sabi niya sa mga guards, magmo-move on na raw sila sa susunod na step bukas. Kinabukasan ay nag-water divination ng mga kaibigan kung saan ay namangha sila sa resulta ng water divination ni Kurapika. Sabing, nag-iba ang kulay ng tubig at umikot pa ang dahon. Isa raw itong ability, nasagot naman ni Kurapika, nagpapakita lang daw ito na isa raw siyang specialist type. Paliwanag pa ni Kurapika, ang water divination ay nagdedetalye kung ano ang kanilang NEN type. Dagdag pa niya, wala raw silang magagawa sa mga hindi nakapag-produce ng aura kasi hindi raw pwedeng mag-watch ang hindi pa nakakagawa ng aura. Ngunit ito raw ay nagpapakita ng magandang senyales para matutunan nila ang NEN. Kaya dito na niya pinalapit si Ladros, sabing, ikaw ang pinakamabilis na natututo rito, kaya magsisimula kami sa'yo. Nasabi naman ni Ladros, okay. Matapos niyan ay sa isipan naman ni Bobby Mayna ay wika niya na napakagaling daw ni Kurapika. Pinili raw ni Kurapika ang isang napaka-unexpected na tao na lalo pang mag-i-impress sa kanya dahil ipinakita raw ni Kurapika sa lahat na ang pagkakaroon ng talento ay walang kinalaman sa kasarian, pisikal na aspeto o lakas ng isang tao. Kaya dahil daw sa ginawang iyon ni Kurapika na si Ladros ang kanyang pinili, ang mga nagmamagaling pagdating sa pisikal o lakas ay magfo-focus na raw ngayon sa pagtitraining. Matapos niyan ay nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Kurapika. Sabing subalit ang ability types ng isang NEN user ay hindi raw dapat i-reveal sa iba. Bagaman para sa kanya na isang specialist ay may maliit lang daw na epekto ang kanyang pag-reveal. Paliwanag pa niya, ang pagbubunyag kasi ng NEN type ay parang katumbas ng pag-relax bago magbato ng bato sa kalaban. Isang bagay na maglalagay daw talaga sa iyo sa disadvantage sa oras ng labanan. Sabay sinabi rin niya na gagawin daw nila ang water divination sa ibang silid na lang para manatiling confidential sa iba ang NEN type ng bawat isa. Nagtanong naman si Maor kung sino raw ang magbabantay sa water divination. Sagot naman ni Kurapika, silang dalawa raw ni Bill. Kaya sabi naman ni Sato, hindi daw siya mag-a-agree dyan kasi paano raw nila malalaman kung nagwawalang ang iba kung nakatago sila sa isang silid. Sumabat naman si Danjin na dapat daw ay sabihan sila ni Kurapika patungkol sa criteria in advance at bakit pa raw nilang kailangan pumunta sa ibang silid. Sagot naman ni Kurapika, basically tama naman daw silang lahat. Pero ang totoo raw, ipinangako niya na tuturuan niya silang lahat na matutunan ng NEN sa loob ng 2 linggo. At hindi raw nila gagawin ang water divination sa usual na paraan dahil gagawin daw nila ito sa isang pamamaraan na talagang kinakailangan ang kanilang assistance. Ayon pa sa kanya, silang dalawa ni Bill ay mag-a-attend talaga sa water divination at iyon ay non-negotiable. Kahit pa sinabi niya kanina na wala masyadong malaking epekto ang kanyang pagbunyag mang NEN type, hindi pa rin maiaalis ang katotohanang na ilagay niya rin sa risk ang kanyang sarili dahil inamin niyang isa siyang specialist. Kaya ang kanyang pagbunyag ng NEN type ay isang impormasyon na maituturing niyang kabayaran sa kanila. Nakapalit nito ay magkakaroon naman sila ngayon ng authority na malaman ang NEN type ng iba sa pamamagitan ng water divination. Gayunman, hindi raw niya talaga pwedeng i-reveal sa iba ang NEN type ng isang guard o isang servant na kasama sa mga umattend dito. Matapos masabihan ni Kurapika ay napatahimik naman silang lahat. Dahil dito, nagpatuloy pa ng paliwanag si Kurapika, sabing bukod pa roon ay may iisa lang daw talaga silang layunin kung bakit sila, bilang mga guards ng 14th Prince Wobble, ang magtuturo ng NEN sa lahat. At ang rason daw na iyon ay upang palakasin ng mga guards ng mga lower-ranking princess nang sa gayon ay pumantay ang kapangyarihan sa mga guards ng mga higher-ranking princess para mas magtagal pa ang stalemate hanggat maaari. Kaya ayon kay Kurapika, ang mga nagsasabing ang mga guards ng 14th Prince Wobble ay aatake o magiging banta sa mga higher-ranking princess ay complete nonsense daw talaga. Kaya kung hindi pa raw sila nakukumbinsi sa lahat ng kanyang sinabi, ay maaari naman daw nilang magdesisyon ngayon na hindi na lang magpatuloy. Matapos niyang sabihin iyon ay napangiti naman si Furkov, sabing, nakakapanibago. Inadmit niya talaga ang lahat ng kanilang layunin sa NEN na ito. Sagot naman ni Bobby Mayna, alam naman daw nila ang bagay na iyon noon pa man. Kaya sabi ulit ni Furkov, still, napaka-significant naman ngayon na nalaman na natin ang NEN type ni Kurapika na isa pala siyang specialist. Dahil dito,
Tinanong niya ngayon si Bobby Mayna kung gusto ba raw nitong makipag-swap na lang kay Rihan. Sabi naman ni Bobby Mayna, ang ability daw ni Rihan ay ang kakayahang mag-eliminate ng Nen Beast ng mga prinsipe. Matapos daw itong ma-assign noon sa 8th Prince Salisale, ay inilipat rin daw ito sa 5th Prince Tubepa. Kaya sabi naman ni Faircove, speaking of 5th Prince Tubepa, ang Nen Beast daw nito ay parang nagdedepende sa mood ng prinsipe, kasi nagiging maingat daw ito at ayang magpakita. Dagdag pa niya, kung ang presensya raw ni Rihan ay nakakaapekto sa paglabas ng Nen Beast ni Tubepa, ay masasabi niyang napaka-epektibo ng ginagawa nito na yon. Ngunit sabi naman ni Faircove, parang ang sinasabi raw ngayon ni Bobby Mayna ay isang excuse lang para hindi siya ma-assign sa ibang prinsipe. Kaya tinanong niya ito, paano naman daw ang analysis mo sa Nen Beast ng 14th Prince Wobble? Sagot naman ni Bobby Mayna, hindi pa raw nagpapakita ang Nen Beast ng prinsipe, kaya wala pa raw silang magagawa sa ngayon. Hindi rin daw nila alam kung masyado lang bata itong si Prince Wobble para maging vessel ng Nen Beast. Kaya baka iyon ang dahilan kung bakit hindi pa ito lumalabas. O baka naman isang counter-action type ang Nen Beast nito. Dagdag pa niya, 1 linggo pa lang daw sila sa paglalayag, kaya hindi pa raw ito ang tamang panahon para kumilos ang mga Nen Beast. Napangiting sagot naman ni Faircove sabing nakakapanibago at educational pa. Isang lesson na strategic pa ang ginagawa natin ngayon. Matapos na iyon, ay dito naman sa Room 104, maririnig ang gulat na tinig ni Salkov na sabing, "In-apply niyo na po pala ang lahat ng 4 na exercises ng Nen?" Sagot naman ni Cherednich, "Oo, at ngayon ay kailangan ko na lang paliitin ang oras na kinakailangan ko para mapunta ang sarili ko sa state of Zetsu." Ang mga salitang iyon ay lubos na ikinagulat ni Salkov na sa kanyang isipan ay napabulong. 1 linggo pa lang at nagawa na niyang ma-activate ang kanyang Zetsu. Singbilis lang ng isang kisap mata. Ngunit naisip rin niya, para ma-achieve iyon ay kinakailangan pa ng panahon at masusing pagsasanay. Kaya natanong niya ngayon, "Ano po ang ipapagawa ninyo sa akin, mahal na prinsipe?" Habang sa kanyang isipan ay winika pa niya, "Grabe, ganito na kadami ang aspeto ng Nen na na-master ng prinsipe at hindi lang ito dahil sa posisyon niya, kundi bunga ng sariling kakayahan at pagsisikap." Matapos niyon, inutusan ni Cherednich si Salkov na alamin daw nito ang time ng kanyang pagpikit at pagbukas ng mata. Dahil kapag ang oras na ginugugol niya sa mga bagay na iyon ay umabot na lang sa less than 1 second, ay magiging iisa na raw sila sa susunod na yugto ng pagsasanay. Sa isipan naman ngayon ni Salkov ay wika niya, "Ang tindi! Alam na ng prinsipe na kailangan nito ang combat experience para mas tumaas pa ang level of proficiency at lakas nito. At base lang ito sa kanyang sariling instinct, kamangha-mangha." Ngunit naisip rin niya na mahihirapan siya ngayon sa pagbibigay ng eksaktong oras dahil napaka-precise na ng pinagagawa sa kanya. Kaya sumagot na siya, "Masusunod po, mahal na prinsipe." Maya-maya pa tinapos ni Cherednich ang kanyang salita sabay ngiti. "At by the way, nagulat ako. Napaka-cute naman pala ng isang babaeng plastic. Tinutukoy niya rito si Teta na sa kabila ng maomong anyo ay may itinatagong ahenda laban sa kanya." Grabe, napakabilis talaga ng progress ng Nen training ni Cherednich, mga kaibigan. Kaya abangan ninyo sa susunod na chapter ang buong paliwanag kung bakit buhay pa rin si Cherednich matapos ang ginawa sa kanya ni Teta at ang detalyadong eksplanasyon sa napaka-advanced na ability na ito. At dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito, mga kaibigan. Kaya kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe para sa iba pang anime breakdowns na tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.